may talagang mga mabubuting kalooban pero hindi nagtatagal yung mga kabutihan. Kaya nga, one time meron pong isang tao na ito po ay binata na mayaman lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, mabuting guro. Ay, tingnan po niyo yun. Sabi niya sa ating Panginoon, mabuting guro. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus sa kanya, walang ibang mabuti kundi ang aking amang nasa langit. Ibig pong sabihin ng ating Panginoon, hallelujah, na anuman yung, alam nyo yung kahit anumang kabutihan meron tayo. Sa totoo lang, yung kabutihan ni Jasper, yung kabutihan ni Madam Nora, it just flows from the goodness of our God. Hallelujah. Ito ay dumadaloy, ito ay umaapaw lang. Hallelujah, umaagos mula sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, mapalad ka at dinadaluyan ka ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon. It's found in the book of James chapter 1. Hallelujah. From verse 1 up to verse 16. Medyo mahaba po ito. Kaya konting tiyaga lang. Sabi po ni James, siya pala si James Bond. Sabi niya, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Alam nyo, pagtitignan po natin, actually, yung sulat po nito ay sulat po ni James. Sino pong James ito? James Bond. Hallelujah. Okay, hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami pong nagkakamali na mga mananampalataya na akala po nila itong sulat na ito ay sulat ni Apostol James o the Apostle James. Hallelujah. Actually, hindi po ito sulat ni Apostle James. Ito po ay sulat po ni James, the half brother of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kasi si James, yung apostle, in the book of Acts, ito po yung pong pinugutan ng ulo. Hallelujah, na inilagay sa plato yung kanyang ulo. It was offered doon kay Herodias. Di ba? Maalala po niyo yun na ito ay nakakulong na sana ito po ay, anong tawag dito, palalayain. Kaya lang, noong si Herodes nung time na yon, natuwa siya doon sa performance ng anak ni Herodias. Kaya sabi ni Herodes sa kanyang tuwa, hallelujah, humiling ka ng anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. Hindi alam ng batang ito kung ano yung kanyang hihilingin. Kaya pinuntahan niya yung kanyang nanay, si Herodias. Kaya sabi niya, ano bang hihilingin ko, nay? Sabi sa kanya kasi nga, itong si James ay talagang, alam niyo yung kontra siya. Hallelujah. Doon sa mga ginagawa. Kaya nung time na yon, sabihin mo, pugutan ng ulo si Santiago at ilagay sa plato. Kaya yun ngayong nangyari po doon. And this was the letter, hallelujah, from James, na ito po ay sulat niya kanino po? Actually, directly, ito po ay sinulat niya to the 12 tribes which are scattered abroad. Hallelujah, na ito po ay mga nawalay, nagkawatak-watak po sila during the times of persecutions po ito, na persecute yung church, kaya yung church na scattered. Hallelujah. But don't you know, dahil sa nangyari pong persecution tayo na scattered ang church, the very reason kung bakit ito po ay napunta kung saan-saan ang mabuting balita, dahil nga po doon sa persecutions na yan. Kaya napakaganda, meron pong mga, alam nyo, mabubuting idinudulot yung mga dumarating ng mga persecutions. Sometimes those trials na dumarating sa buhay natin, hallelujah, ito po yung pong nagbibigay ng, alam nyo, dapat yung nagiging masigla. Sabihin mo dyan sa katabi mo, masigla. Hallelujah. Yung pagiging masigla po natin o kaya masigasig na mga Kristiyano na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo,
Naniniwala ka na ang Diyos ay merong dahilan sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Tandaan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, may dahilan ang Diyos dyan sa buhay mo. Hallelujah. To the 12 tribes which are scattered abroad. James, asan na ako? Bakit bumalik siya? Yan. Sabi ni James, greetings my brethren. Consider it pure joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces perseverance. Alam mo yung greetings po niya, di ba sometimes pag ikaw ay bumabati, dapat yung pagbati mo masaya, maganda, o kaya kasi dapat parang yung greet mo na mga tao, pagbasa po nila, yung bang mai-excite sila. Pero mapapansin po ninyo dito, sabi ni James, consider it pure joy when you fall into various trials. Hallelujah. Dito po natin makikita, when you are a real Christians, you have to expectin mo na meron kang trials na pagdaraanan sa buhay. Dahil kung puro iniisip mo'y blessing, hallelujah, hindi ko alam kung saang mundo ka. Hallelujah. Kasi ang Kristiyano, napakahalaga na maintindihan po natin, hindi lang basta trials yung pagdaraanan natin. Sabi niya, various trials. Hallelujah. Ang ibig pong sabihin po niyan, napakaraming pagsubok ang pagdaraanan natin. Hindi lang basta pagsubok, kundi iba't ibang anyo ng pagsubok ang pagdaraanan natin. But the writer of this book, sabi niya, consider it pure joy. Hallelujah. Dapat sabi niya, matuwa ka, magalak ka pag meron kang nararanasan na pagsubok sa buhay. Hindi yung panghinaan ka ng loob, hindi yung dumarating yung time na parang ayoko na. Yung bang nananalangin ka na i-bless ka ng Diyos, but instead of blessing, mga pagsubok yung dumarating. Hallelujah. Paano mo kaya haharapin yung sitwasyon na ito, madam? Diba? You're praying, God, bless my family. Lord, I pray, oh God, sa bawat araw maranasan namin yung favor mo. But instead of favor, hallelujah, instead of blessing, instead ng mararanasan mo the goodness of God sa buhay at pamilya mo, puro pagsubok. Ano kaya yung pakiramdam nun? Hallelujah. Pero alam niyo po ba, si James sabi niya, pag dumarating yung time na yan, you have to consider it pure joy. Hallelujah. Wala yata akong kausap dito. Hallelujah. Sabi po ni James, magalak ka, magsaya ka. Para bang gustong sabihin ni James, magpiesta ka pag may pagsubok kang pinagdaraanan. Hello. Hallelujah. Ayaw lang niyang sabihin na sabi niya, magpiesta kayo pag may dumarating sa inyong, hallelujah, napakaraming pagsubok sa buhay. Sino dito na nakikita niya yung sarili niya na napipicture mo yung sarili mo dyan, ang dami mong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Hallelujah. Sige, tuloy po natin bago tayo Sabi niya, but let perseverance have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Alam niyo, pag-aaralan po natin ang pagkakasulat sa Book of James, parang iisipin mo, parang ang gulo. Hello. Nakikita niyo ba yun na parang walang context? Na dapat sana pagsusundan mo mula doon sa chapter o verse 1 hanggang sa pinakamababang verse, alam mo kung ano ang tinutukoy niya. Pero dito, pag-iisipin mo yung kanyang sulat, ang dami-daming pinupuntahan. Di ba? Andoon yung pagsubok, andoon yung sabi niya dito nga, doon sa verse 2 na kung saan, hallelujah, andoon yung mga perseverance. Pagdating naman dito, sabi niya, kung kulang kayo ng karunungan, parang sabi ko, Lord, di ba? Hallelujah. Kung kulang kayo ng karunungan,
sabi niya, humingi kayo sa Diyos. Parang halo-halo ito mapapansin po ninyo, parang meron siyang, hallelujah, alam nyo yung parang pagkakatugma doon sa Book of Proverbs in the Old Testament. Kasi pag babasahin mo ang Book of Proverbs, ang gulo din niya. Halos hindi mo maintindihan sa isang chapter, iba-iba yung tinatapik niya doon. Hallelujah. Minsan tinatapik niya na ganito dapat ang babae, ganyan dapat ang inyong mga mapapangasawa. Di ba? Pero meron kang mapapansin din doon na kung saan naiiba yung kanyang tinutukoy. And sometimes, hallelujah, kung papansinin po ninyo, this book, hallelujah, it talks about a lot of wisdom. Hallelujah, na pag iintindihin mo, ay makikita mo na kung saan ang dami na kung saan itinuturo ang Diyos sa ating mga buhay. Pero pag ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo talaga ito maiintindihan. Sasabihin mo, ang gulo naman ng Biblia. Parang hindi sila, alam mo, hindi nagkakatugma, parang nagkakasalungat. Pero tandaan po natin, hallelujah, ang salita ng Diyos ay hindi po magulo. Hallelujah. Ito ay magulo lang sa mga taong magulo ang kanilang mga isipan at buhay. Bakit? Hallelujah. Wala sa kanila ang Diyos. Napakalaga na maintindihan po natin na bilang mga Kristiyano, na nakikita po natin sarili po natin na tayo pa ay mga taong binago ng Diyos at nais ng Diyos sa atin na unawain din natin ang kanyang salita. Sabi niya, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation. So nakikita ninyo? Hallelujah. Pagdating doon sa wisdom, ito na naman tayo. Sabi niya, let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation. Because as a flower of the field, he will pass away. Hallelujah. For no sooner has the sun risen with a burning heat than it withers the grass. Its flowers falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuits. Blessed is the man who perseveres under trial, having stood the test. That person will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Pwede bang palakpakan mo ang sarili mo? Hallelujah. Kung ikaw ay naniniwala na meron kanyang crown of life na yan, hallelujah, magpasalamat ka at palakpakan mo ang Diyos. Thank you, Lord. Sabi niya, mapalad ang tao, hallelujah, na sa kabila ng lahat na dumadaan siya sa mga pagsubok, hallelujah, having stood the test. Sabi niya, hallelujah, alam mo yung kahit anumang pagsubok ang pinagdadaanan mo, nakatayo ka pa rin. Amen. Hallelujah. Nandyan ka pa rin. Hallelujah. You are standing despite of the testing na nararanasan mo sa buhay. Sabi ni Lord, that person will receive the crown of life. Ikaw, kung ikaw yung tao na yan, magpasalamat ka sa Diyos. Hallelujah. Which the Lord has promised. Sabi niya, to those, sa lahat ng mga tao na kung saan sa ating Panginoon ay sumasampalataya. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Hallelujah. Huwag daw tayong palilin lang, mga kapatid. Napakalaga na tayo po bilang mananampalataya, ito po yung buhay na meron tayo. Somebody say, proven and tested faith. Hallelujah. Yung pananampalataya mo, nasubok man, hallelujah, pero proven.
Anino kayang buhay yon? Kanino kayang pananampalataya yon? Dumaan ka na sa napakaraming pagsubok sa buhay. But it is proven, hallelujah, na ikaw ay totoong mananampalataya. Hallelujah. Sabi po niya dito, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, patunayan mo. Amin ba yon? Patunayan natin. Bakit? Dahil alam mo ba, pag titignan mo itong sulat na ito ni James, kasi dito sabi po ni James, pag babasahin mo yung buong chapter na yan, chapter 5 lang po yan. Hallelujah. At isa sa binanggit ni James doon na sabi niya, without, alam mo yung faith without works, sabi niya. Alam niyo ba yun? Faith without works is dead. Hallelujah. Kaya napakahalaga na yung ina-apply mo, yung pinapanampalatayanan mo. You believe that you are saved. Hallelujah. Yung pinapaniwalaan mo, yung pinapanampalatayanan mo na yan, lakaran mo. Hallelujah. Ipinapamuhay natin na tayo po ay mga taong binago ng Diyos ang ating mga buhay. Bakit napakahalaga na sa buhay natin bilang mananampalataya, yung pagpapatunay na kung saan tayo po ay totoong binago ng Diyos. Alam niyo ba, in the book of Hebrews, sabi niya doon, we are surrounded by so many clouds of witnesses. Hallelujah. Ang daming nakatingin sa atin. Sabi niyo dyan sa katabi mo, ang daming nakatingin sa iyo. Hallelujah. Hindi lang yung mga leaders sa church. When you became a Christian, ang daming nakatingin sa iyo. Tinitignan ka kung paano ka lumakad, kung paano ka manampalataya, kung paano mo ipamuhay yung Kristiyanong natanggap mo sa Panginoon. Hallelujah. Bakit? Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung tayo po ang panggagalingan ng pagkakasala ng isang tao, hello, antikwanan ni Jesus, mas mabuti pa raw talian mo yung liig mo, hallelujah, ng bato, nagilingan, sabi niya doon, tapos tumalon ka doon sa dagat, kaysa ikaw yung panggalingan ng pagkakasala ng isang tao. Ganon po kaimportante yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah, na kinakailangan na kung saan yung buhay na binago na yan nakikita. Bakit? Pag tayo po ay nag-fail, yung mga taong nakatingin sa atin, hallelujah, anong mangyayari sa kanila? Manghihina sila. Minsan sinasabi natin, tumingin tayo kay Jesus. Why? He's the author and the finisher of our faith. Pero hindi maiwasan, kapatid, may mga Kristiyanong nakatingin din sa iyo. Hello? Na pag ikaw ay nanghina, kapag ikaw ay nadapa, pag ikaw bilang isang Kristiyano na kung saan parang yung Kristiyano na ito, sasabihin niya, tutularan ko yung pananampalataya na meron ang taong ito. That's why si Paul, ini-encourage tayo ni Paul, sabi niya, be ye followers of me as I also follow Christ. Amin ba yun? Hallelujah. Bakit? Ay sa ayaw man at sa gusto natin, merong mga tao na kung saan nag-a-admire sa iyong pananampalataya. They admire your faith. They admire how you live, how you behave as a Christian. Hallelujah. At dapat po na kung saan manatili po tayo sa buhay na ganun. Amin po ba? Na kahit anuman yung pagsubok na mangyari sa buhay, sabi nga ni James, my brethren, consider it pure joy when you fall into various trials. Lord, salamat katawan. Hallelujah. That instead na i-bless mo ako sa yung pinapanalangin ko, na i-bless mo ako, pagsubok ang dumating. Lord, hallelujah, I praise you. I want to glorify you. I want to thank you, Lord. May kagalakan ka pa rin na magpupuri sa Diyos despite, hallelujah, sa pinagdadaanan mo sa buhay. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid? Sabi niya, huwag mong i-consider na pinaparusahan ka ng Diyos pag may pagsubok kang pinagdadaanan.
Di ba sometimes tinitignan natin sarili natin, meron yata akong nagawang mali, pinaparusahan ako ni Lord, kaya ganito na lang yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay ko. Hallelujah. There were times, alam niyo po ba sa totoo lang, it's a lie of the enemy. Hallelujah. May time sa buhay ko, iniisip ko yon, Lord, ano bang kasalanan ko? Hallelujah. Ano bang kasalanan ko? Di ba? Hallelujah. Tinanong ko ang Diyos din. Ano bang kasalanan ko, Lord? Bakit maaga na kung saan kinuha mo yung asawa ko? Lord, ano bang kasalanan ko na nagkasakit ako ng ganito? There were times sa buhay natin magtatanong tayo sa Diyos. Pero kapatid, huwag po nating i-consider na pinaparusahan tayo ng Diyos. Tandaan po natin, our God is a loving God. Amen. Ayaw niya na kung saan, sabi ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo po maranasan natin yung mga bagay na ito. But, hallelujah, there were times in our life that God allows such situation na pinagdadaanan po natin because God has a purpose in our life. Ano yung purpose ng Panginoon? Makita natin yung kahalagahan na bilang isang mananampalataya, hindi lang tayo nakafocus doon sa blessing. Hindi lang tayo nakafocus doon sa sitwasyon na kung saan, Lord, hallelujah, gusto ko rin sumagana ang buhay ko. Kung sumasagana sila, Lord, dapat din sumasagana ang buhay ko. Hallelujah. Hindi naman po, alam nyo yung si Lord, hindi unfair si Lord. Amen. Pantay ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin yan. Kaya lang po merong panahon na inilaan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring dumating yung panahon ng kapatid na ito na pinagpala siya ng Diyos, pero hindi pa dumarating yung panahon na para sa iyo. Hallelujah. Pero makita mo na kung saan ang itinuturo sa atin ng Diyos pag dumarating man tayo sa time na yan. There is a time of what do we call patience. We need to persevere. Bakit? Hallelujah. Nangangan na sa Diyos siya katawan sa may puso tayo no ang gand kapigan so sa may anos tayo. Amen ba yun? Hallelujah. Huwag mong i-consider. Huwag mo ding consider na sobra kang makasalanan kaya may pagsubok. Hello, lahat tayo mayroong mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Kaya lang sabi ko, ang napakahalaga sa lahat, hallelujah, at ang pagkakaiba natin sa ibang tao, meron tayong Diyos na pwedeng lapitan pag tayo ay may mga pagsubok na pinagdadanan. Huwag mo ding i-consider na ikaw ay isinumpa. Hello, para ba yatang isinumpa ang buhay ko? Di ba? Meron mga ganun kahit Kristiyano na akala mo isinumpa ka. Or sometimes, siguro yung taong yan, malas yung taong yan. Di ba? May mga ganun na mga tao, akala nila ang malas-malas mo naman. Hallelujah, wala kang kaswerte-swerte sa buhay. Hallelujah. Mga kapatid sa Diyos, walang malas. Hallelujah, wala ding swerte. Hallelujah. Ang meron sa Diyos, pinagpala tayo. Hallelujah. Yan yung tandaan po natin. We are blessed. Hallelujah. In the sight of the Lord. What should be our response when we face various trials? See, nandun na yung sagot. Sabi niya, consider it pure joy. Hallelujah. Dapat daw, hallelujah, consider natin, hallelujah, Lord, salamat katawan. Yung minsan, may nangyari siya kamay ang bagal eh. Hallelujah. Dagdakal ay problema yon sasabit bilay mo. Yeah, thank you Lord. Praise the Lord. Ang dami kong problema. Of course, hallelujah, makakaramdam po tayo kapatid ng panlulumo. Makakaramdam po tayo ng sakit. Makakaramdam po tayo na sometimes, hallelujah, wala na yung pag-asa, nawawalan tayo ng pag-asa. Maraming Kristiyano ang dumaan dyan.
Hallelujah. Sabi po doon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13 sa Tagalog, sabi niya, wala pang pagsubok na dumaan sa buhay mo na hindi naranasan ng ibang tao. Hallelujah. When you have that in mind, alam mo na merong taong nakaranas dyan at naranasan niya na kung saan bumangon siya. Meron ding nakaranas na hindi na nakabangon. Ano pong pagkakaiba? Ang sabi ng Panginoon, kung hindi mo man kakayanin yung problema na yan, gagawa ang Diyos ng daan. Hindi pero yung dating daan. Amin ba yun? Gagawa ang Diyos ng daan. Ano yung pagkakaiba? Hallelujah. Pag si Lord gumawa ng daan, pumasok ka doon sa pintuan na yun. Gumawa ang Diyos ng daan, pumasok ka doon. Hallelujah. Hindi antayin mo, Lord, gumawa ka ng daan, gumawa ka rin ng paraan. Hello. Hallelujah. Ang kaparaanan ibinigay din sa atin ng Diyos kung paano natin malalampasan. Hallelujah. Yung mga pagsubok pag hindi natin kaya. Amen. Yung iba kasi hindi sila pumasok doon. Binigyan sila ng Diyos ng daan. Pero hindi nila pinasok yung daan na yon. Kaya nanatili silang nakalugmok sa pagsubok. Hello. Hallelujah. Ano yung paraan ng Panginoon? Nakita po ninyo yung kaparaanan ng Diyos sa panahon ni Moises? Diba? Hallelujah. When there's no way, sabi niya, God make a way. Hallelujah. Ang Diyos pinakita niya yung paraan sa kanila. Hallelujah. Doon sa kaparaanan ng yun, pumasok sila doon. Even it is impossible. Napaka-imposible pero nilakaran nila yung imposible na yun. Yan yung tandaan po natin. Napaka-imposible na mangyari ito. But when you walk, lumakad ka sa kaparaanan ng Diyos. Hallelujah, makikita mo at the end, hallelujah, nandoon yung solusyon sa problema na pinagdadaanan mo. Sige, huwag tayong huminto, tumuloy lang tayo. Hindi mo rin pwedeng sabihin, Lord, pwede bang bawasan mo itong pagsubok na dumarating sa akin? Hallelujah. Di ba minsan tumatawad tayo, Lord, pwede bang isa-isa lang? Ang napakasaklap kasi dito, sabi niya, various trials. Hallelujah. Pag minsan dumarating yung pagsubok, akala mo, hallelujah, parang magpipinsan, magkakapatid na nakipiesta. Hallelujah. Imbes na silang yung pupunta, may kasama pa. Minsan parang ganun yung pagsubok sa buhay natin. Akala mo, mag-isa lang na problema. Yun pala, merong sumunod sa kanya. Kasi nag-imbita siya. Hello. Hallelujah. Parang minsan ganun tayo, di ba? Ikaw yung inimbitahan, nag-imbita ka rin. Hallelujah. Alam niyo, napakalaga na maintindihan po natin. Minsan sa buhay natin, saan ba nanggagaling yung pagsubok? Di ba? Hallelujah. Alam po natin na may mga pagsubok sa buhay natin because of our own choices. It's our choice. Hallelujah. Na minsan sasabihin mo, pwede bang ipag-pray niyo ako? Hallelujah. Na makabayad na ako sa utang ko. Di ba? Sino ditong may utang at gusto? Di ba? Meron kang problema na ganyan, trials akala mo sa buhay because ginawa mo yun. Tayo rin minsan na nagdadala ng problema, okay, akala natin pagsubok or sometimes, sabi ko nga, it's your choice. Dahil pinili mo yung taong yan, ngayon naging problema mo. Naging parang siya yung trials mo. Hallelujah. Minsan may mga asawa na kung saan, alam mo, ikaw yata yung trial sa buhay ko. Di ba? May mga ganun, parang yung trial sa buhay niya, yung kanyang asawa. When you sometimes hindi po natin nare-realize because of the choice we made. Hello? Alam mo na, nasabi ng Panginoon, do not be equally yoked with unbelievers.
Dahil sabi ni Lord, pwede bang magsama ang dilim at liwanag? Pwede bang magsama ang kampon ng kadiliman at kampon ng kaliwanagan? Hindi pwede daw. Would you imagine? Hallelujah. Hindi Kristiyano katabi mo, asawa mo na siya wala ka nang magagawa. Kasi ang sabi mo, Lord, pwede namang magbago yung kanyang buhay. Hello? Pero idinadaan mo sa risk yung buhay mo bilang Kristiyano. Hallelujah. Alam mo ba na sabi ng Lord, hindi pwedeng magsama yung kadiliman at ang kaliwanagan. Alam mo na yon. Hindi pwedeng magsama ang demonyo at ang Diyos. Hallelujah. Pero dahil pinili mo, kasama mo ay hindi maka-Diyos. Pag hindi maka-Diyos, anong ibig sabihin? Wala naman tayong ibang pagpipilian Kung isang tao hindi maka-Diyos, di ba? Parang di ko alam kung saan siya Wala ka namang ibang panig, ikaw papanigan Kung hindi ikaw ka para sa Diyos, para kanino ka? Oh. Hallelujah. Kaya minsan piliin mo kung sino yung makakatabi mo o makakasama mo sa buhay. Amen. Yung alam mo na ang taong yan, merong Jesus sa kanyang puso. Hallelujah. Dahil kahit anong pagsubok ang pagdaanan nyo sa buhay, mananatili kayong matatag at tapat sa isa't isa dahil merong Jesus na namamagitan sa inyong buhay. Pwede ba yun mga kabataan? Hallelujah. Sabi niya dito, knowing that the testing of your faith produces perseverance. Hallelujah. It produces perseverance. Sabi niya, ano ba yung perseverance na yan? Sabi niya, perseverance is persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Hallelujah. Yung nagpapatuloy ka ba? Yung nananatili ka, hallelujah, despite, sabi niya dito, of difficulty or delay in achieving your success. Hallelujah. Nung maminsan, inaalaw ni Lord may delay at bilay tayo. Amen. Anong itinuturo sa atin ng Lord? Perseverance. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, He who perseveres under trials. Anong sabi niya, John? Hallelujah. Ito yung taong tatanggap ng crown of life. Amen. Sinong gustong tumanggap ng crown of life? Hallelujah. Hindi koronang tinik koronang it is a crown of life. There are many crowns in the Bible na kung saan tatanggapin ng mga naglilingkod sa Diyos. And one of that crown is the crown of life. Hallelujah. Anong kailangan doon? You have to persevere. Manatili kang tapat sa kabila ng mga pagdadaanan mong pagsubok sa buhay. Tandaan po natin yan. Hallelujah. At sabi po niya dito, let perseverance have its perfect work. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, allowing active endurance through trials to fully transform you into mature, complete, and godly character, wanting for nothing. Hallelujah. Dito tayo nagmamature sa buhay natin. Kaya ang ibig sabihin, yung pagpipersevere mo sa buhay, hallelujah, dinadala tayo sa buhay na kung saan nagiging perfect po tayo sa harapan ng Diyos. It doesn't mean na, hindi po ibig sabihin na perfect ay wala ka ng kasalanan. Ang ibig pong sabihin niyan, you became a mature Christian. Hallelujah, pag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok na yan. Bakit? Alam mo na kung saan. Hallelujah. Expect mo na yan as a Christians na may mga pagsubok kang pagdadaanan sa buhay. Hindi porque Kristiyano ka lang puro blessing. Hindi.
Hallelujah. Dakirakal so say problema anggat wadya tayo ni Edsayan tapo na dalin. Tignan po ninyo ito po. Ito po yung mga tao na God commend them. Hallelujah. Because of their faith. Pero tandaan po ninyo na itong mga taong ito, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay, nanatili silang nananalig sa Diyos. Amen ba yun? Sabi niya, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. How God was commended, hallelujah, Abel. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Because he brought a better offering than Cain. Makikita po ninyo yun. Hallelujah. Ganun pala kahalaga yung mga ibinibigay din natin na offering sa Diyos. Hello. Hindi lang pala basta ka ikaw ay naglagay dyan ng yung tithes, ng yung offering. Hallelujah. Tandaan po natin, God values your giving. Amen ba yun? Hallelujah. It is because of His offering, sabi po ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, when God spoke well of His offerings, and by faith, Abel still speaks, even though he is dead. Hello? Hallelujah. Nangungusap pa. Hallelujah. Yung bagay na ginawa ni Abel kahit matagal ng panahon na yan, hindi nakakalimutan. Amen ba yun? Hallelujah. Sabi niya verse 5, by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. Meron palang taong hindi nakaranas ng kamatayan. And that was Enoch. Sabi niya, he could not be found because God has taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Hallelujah. Hallelujah. Ano kayang buhay? Anong klaseng buhay meron tayo? Look at yourself. Tingnan natin yung sarili natin. Are we that kind of person na natutuwa ang Diyos sa ating mga buhay? Natutuwa ba si Lord sa iyo? Parang wala akong marinig. Hallelujah. Kaya nga alam niyo doon sa aklat dito rin sa verse 11, sabi niya, for without faith, it is impossible to please God. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 6, tinanggal ko na yon doon sa verse 7 na kaagad. Why? Hallelujah. Dapat bilang Kristiyano, alam mo yun. Without faith, sabi niya doon, it is impossible to God. Hallelujah. For anyone who come before God must believe, sabi niya doon, that He is a rewarder. God is a rewarder of those, sabi niya doon, who diligently seek Him. Hallelujah. Ikaw ba yun, kapatid, yung taong yan, yung pinapatungkulan ni Lord? Verse 7, sabi niya, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. But his faith, he condemned the world and became heir of righteousness that is in keeping with faith. Hallelujah. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Hallelujah. Alam mo yung minsan parang ito, isipin mo, tinawag siya ng Diyos, pinapapunta sa lugar na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang hirap sumunod pag ganun. Para bang inutusan ka ng nanay mo, anak, bumili ka ng tinapay sa bakery. Hallelujah. Hindi mo na tinanong, ang daming tinapay. Pagdating mo doon sa bakery, sabi mo, pabili po ng tinapay. Anong klaseng tinapay? Sabi nung nagtitinda sa'yo, ay oo nga, ito namang sinanay. Di ba? Nag-utos, hindi na talaga ibinigay lahat ng instruction. You know, sometimes it's hard to obey kung hindi klaro yung instruction. Hindi klaro yung instruction kay Abraham.
and yet sumunod siya sa Diyos. Hallelujah. Pinagpala ba siya ni Lord? Of course, pinagpala siya ni Lord. 9, sabi niya, by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is no other than God. Hallelujah. Hindi pala tinitignan ni Abraham yung lugar na yan kung sino man ang nagtayo diyan. Ang tinitignan niya, sabi ng salita ng Diyos, looking forward to the city which foundation, whose architect and builder is no other than God. Hindi lang basta arkitekto na kung saan yung gumawa niyan. It's God. Si Lord, hallelujah. Dahil alam niya may mas magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. There is a better city that awaits this man. Hallelujah. So just you and me. Ikaw at ako, meron ding siyudad, hallelujah, na inilaan ng Diyos para sa atin, na si Lord mismo ang gumawa. Siya ang engineer, siya yung architect, siya yung builder, hallelujah, ng lugar na yan. Hallelujah, which called the city of our God. Hallelujah. Kaya hindi ka dapat, alam mo yung hindi ka nawawalan ng pag-asa. Hallelujah, yung pananampalataya mo kahit ano yung mangyari. Lord, hallelujah, ang gano agmuak katawan, i-bless man sirbiak nin siyempre sa isika. Parang alam niyo yung tatlong Hebrew, si Shadrach, Meshach, tan si Abednego konda, ang gano ag kami ligtas na sa Diyos. Yapan si sirbian mi. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos naming pinaglilingkuran. Hallelujah. Ibig sabihin ng tatlong ito, mananatili kaming tapat sa Kanya. Hello? Ikaw ba yung taong yan na kahit, hallelujah, hindi ka pinagpala ng Diyos, sasabihin mo pa rin, Lord, mananatili akong tapat na maglilingkod sa iyo. Verse 13, sabi niya, all these people were still living by faith. When they died, they did not receive the things promised. May pinangako ang Diyos sa kanila na hindi nila natanggap. Sabi ko, Lord, totoo ba ito? Totoo, nandyan salita ng Diyos. May mga pinangako si Lord na hindi nakamtan ng mga taong ito. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Anong sabi niya? People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Meron silang mga iniwanan, pero alam nyo ba na meron silang pagkakataon na bumalik doon sa kanilang iniwanan, pero hindi sila bumalik. Kahit hindi nila naranasan yung pinangako ng Diyos, they continue. Bakit? Dahil mas meron po silang inaasahan sa Diyos. Hallelujah. Yung siyudad na si Lord mismo ang naglaan para sa kanila. Yung siyudad na si Lord mismo ang naglaan para sa atin. Hallelujah. Instead, sabi niya, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Anong sabi po nito? Si Lord mismo, sabi niya, therefore God is not ashamed to be called their God. Hallelujah. Yung ang Diyos mas ipinagmamalaki kanya, kapatid, dahil sa pananampalataya na meron ka. Verse 32, and what more shall I say?
I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel, and so on and so forth. Ang daming mga tao na yan na kung ikikwento ang kanilang buhay pananampalataya, mga taong hindi kailanman give up. Sabi niya, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lion. Hallelujah. Ano pang sabi niya? Quenched the fury of the flames and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sewed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins. Grabe yung kanilang pinagdaanan. Yung ikaw ay babalatan ng buhay, hindi ordinaryong torture yan. Hallelujah. Pero hindi po tumigil ang mga taong ito. Nanampalataya sila sa Diyos. Alam nyo si John, hallelujah, ito po yung taong pinrito, deep fry, pinakulong mantika, inilubog si John sa kumukulong mantika. Kaya pala siya itinapon sa island of Patmos dahil kahit kumukulong mantika, hindi kayang patayin si John. O sabi ko, grabing klaseng mga tao. Alam mo yung kung papaano sila binalutan ng Diyos na kahit kamatayan, hindi pwedeng kunin ang kanilang buhay. Dahil hindi pa tapos si Lord sa kanila. Tinapon siya sa island of Patmos. Walang makain, buhay pa rin. Hello? Bakit ganun ang pananampalataya ng mga taong ito? Kasi naniniwala sila yung Diyos na nangako, totoo at tapat. See? Tayo nga ang daming pangako ng Diyos eh. In this life and in the life to come, there is a blessing for each and every one of us. Sabi niya sa verse 39, these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Oh, hallelujah. Alam mo ba yung hindi ka tumitigil sa pananampalataya mo sa Diyos kahit alam mong parang walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Pero hindi totoong walang ginagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. May ginagawa si Lord. Kaya lang tinitignan din ng Diyos, ni Lord, kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Is it that faith that you have? The faith that will persevere even under trials. Nakukuha mo pa rin na kung saan magalak, magpuri, magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kahit alam mo na kung saan parang walang nangyayari, parang hindi totoo yung mga pangako ni Lord. I tell you, brothers and sisters, the promises of God are yes and amen. Pwede bang tayong lahat ay tumayo sa oras na ito? Sabi niya sa verse 40, since God had planned something better for us, so that only together with us would they may be made perfect. Hallelujah. Kaya totoo yung pangako ni Lord. I know the plan I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tandaan mo, yung pananampalataya na meron ka kay Lord, patuloy lang tayo. Dahil yung pananampalataya na yan,
Yan yung magdadala sa atin sa lugar na si Lord mismo ang nagtakda para sa bawat isa sa atin. Kung ikaw yung tao na nakikita mo na napakarami mong pagsubok na pinagdadaanan, para bang, sabi ko nga, kabaligtaran doon sa hinihiling mo sa iyong panalangin. Then instead, God will bless you. God allows trials, problems. At ang nakakalungkot, hindi lang basta isang pagsubok ang dumating. It's various trials. It's no ordinary trials. Pero alam mo kung bakit ka dumaraan sa pagsubok na yan? Dahil nais na makita ni Lord sa buhay mo, the kind of faith that you have is proven and tested. Dalisay, puro. Because someday, darating yung time sa buhay natin when we say God, ang tinitignan ng Diyos sa bawat isa sa atin, it is just like what Paul said, without spot or any wrinkles, without blemish, ang gapoy mansa at wala ding kulubot, yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. Antong klaseng bilay sa walad sa isikatayo at sayan kabosan. Antong klaseng pananisya sa walad puso matsayan kabosan na tating tanagagikira. Ikaw ba yung taong tinutukoy ni James? That person who stood the test. Hallelujah. Na sabi niya will receive the crown of life that God has promised to them that love Him. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ang dami po naming mga pinagdaanan. Mga pinagdadaanan pa sa buhay na ito, Lord God. Pero naniniwala kami, O Diyos, gaya ng sabi mo, meron kang layunin sa bawat buhay namin. Meron kang aral na kung saan ibinibigay sa bawat isa sa amin. Nais mo para sa amin, Panginoon. Pag kami dumaan sa mga pagsubok na yan, Panginoon, we will stand, O God. Mananatili po kaming nakatayo. Mananatiling nagpapasalamat. Mananatili, Panginoon, na may galak sa aming mga puso. Sa kabila ng lahat, Panginoon, na mga problema at mga pagsubok na yan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that our focus, O God, hallelujah, is not on the things, O God, of this world, O God. Because we believe, Lord God, the things of this world, O God, they're just only but temporal. Temporaryo lang mga tiraya katawan niya bagay. Aliwan saya katawan say pangipukusan mi, katawan na say pananisya mi. Hallelujah, dahil isang araw naniniwala kami, Panginoon, O Diyos, ang lahat ng ito'y mawawala. Panandalian lamang, Panginoon. But we look at the things, O God. Hallelujah, Lord, the things that are eternal, Lord.
Kaya ang dalangin ko, Panginoong Diyos, O God, fix our heart, O God. Fix our eyes, O God, on these things, O God. Gaya ng sabi po ni Paul, O God, think of these things. Hallelujah. Isipin po namin, Panginoon, at isipin namin ang mga bagay na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Hayaan mo, Panginoon, O God, na dito po kami mag-focus, Panginoon, O God. Yamang nalalaman po namin, Panginoong Diyos, na ang panahon na meron kami, Panginoon, ay sandaling panahon na lang. Kaya Lord, dalangin ko, Diyos, sa bawat buhay namin, manatili, Panginoon, na maging matatag po kami. Manatili kami, Panginoon, O God, sa aming pananampalataya sa iyo. And we're praying, Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat pamilya, Panginoon, O God. Na isang araw, Panginoon, kami mga pamilya, Panginoon, O God, nahaharap sa iyo at naniniwala kami, Panginoon, O God, na ang araw na yan, Panginoon, ay araw na meron kaming kagalakan, Panginoon, sapagkat makikita namin ang Diyos na may likha ng aming mga buhay. Mararanasan namin, hindi lang namin makikita, hallelujah, ang syudad na pinangako mo kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Hallelujah, na walang ibang builder, hallelujah, ng city na yan is no other than our Savior. God, thank you so much for preparing us a better place, oh God. Oh, hallelujah. And thank you, God, for giving us that word of encouragement, Lord. We will not let our hearts be in trouble. We have to have faith in God and have faith, hallelujah, on our Savior. Because you promise us, Lord, the reason why you go away, oh God, is to prepare us a place. Thank you, Lord. Give us that longing desire in our heart, Lord. Yan yung pagnasahan namin, Panginoon, na makita yung lugar na yan. Maranasan at makarating po kami sa lugar na yan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, oh God. I pray, renew us day by day, Lord. Help us to live, oh God, a life, Lord, that is pleasing to you. Help us, Lord God, to grow our faith, oh God. Dahil yan ang sabi mo, Panginoon, without faith, it is impossible to please you. Hallelujah. For anyone who come to you, Lord God, must believe that you are a rewarder. A rewarder of those who diligently seek you. Lord, I pray, oh God, hallelujah, keep burning, oh God, in our heart that desire, Lord God, hallelujah, na magiging maapoy, maalab ang aming mga pananampalataya sa inyo. Sapagkat yan ang nais mo para sa amin, Panginoon. Yung matagpuan mo kami, Panginoon, na merong pananampalataya. Lord, maraming salamat, O God, dahil ibinabalik mo kami, Panginoon, O Diyos, sa buhay na kung saan, hallelujah, yan yung nais mo, yan yung pagkatawag na meron kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang, Panginoon, para sumagana sa buhay na ito, kundi sumagana kami, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, hallelujah, na nagbubuhat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, God. I-bless po ninyo ang bawat buhay na nandirito. Panatilihin, Panginoon, O God. Hallelujah, na sa kabila ng lahat, Panginoon, na meron kaming mga pinagdadaanan, andoon pa rin ang galak sa aming mga puso. Andoon pa rin ang aming pananampalataya, Panginoon. Kay Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Even Lord, this day, O God, I pray, Lord, hallelujah, sa simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, sa aming pagpartake ng communion, bless the symbol of your body and your blood. Lord, hallelujah,
Continue, Lord God, hallelujah, to prosper our lives, oh God. Continue, Lord God, hallelujah, just as you have said, oh God, in the book of James, oh God. Habang kami, Panginoon, ay sumasagana, Panginoon, oh God, our soul prosper it, oh God. So even as our body, Lord God, and even in every aspects of our lives, oh God, Lord, hallelujah, let the people see, oh God, that we are prospering because of you. We thank you, God. We thank you, Lord. For this we ask and pray in Jesus' name. Amen. Sige po, sandali